Samantala, good news pa rin, nakatanggap ang Pilipinas ng karagdagang mahigit 1 milyong dosis ng COVID-19 vaccines mula naman sa kumpanyang Pfizer. Dumating pasado alas 8 kagabi ang halos 1 milyong dosis sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sinalubong ito ng ilang opisyal ng DOH itong nasabing bakuna at katapos nila naman sa cold storage chain facility sa Marikina City. Bago ito, mayroon pang 76,000 doses ang na-deliver na rin sa Cebu. Pasado alas 6 ng gabi rin. Dahil sa nasabing pagdating ng bakuna, aabot na sa kabuang 78.4 million ang dumating na sa bansa. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez, mayroon pang darating daw mahigit 1 milyong dosis na naman ng Pfizer vaccine sa darating pang araw. Pagpapatuloy pa sa balitang politika naman, iniimbestigahan na ngayon ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC sa pakikipagtulungan na rin ng National Telecommunications Commission o NTC ang kaugnay sa inilabas na emergency warning na natanggap ng ilang mga individual patungkol sa isang presidential candidate kahapon sa may bahagi ng Sofitel kung saan ginaganap ang filing ng Certificate of Candidacy. Ang una pa nga rito kahapon ay nakatanggap ng emergency alert message ang ilang mga cellphone users patungkol kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos. Nilinaw naman ni NDRRMC spokesperson Mark Timbal na hindi ganitong mensahe ang kanilang ibinabahagi sa publiko sa pakikipagtulungan ng kanilang telco partners. Ikinagulat din ng ahensya na may ganitong mga mensahe. Sinabi ni Timbal na ang paggamit nila ng Emergency Mobile Alert System ay nakasaad sa ilalim niya ng Republic Act 10639 o ang Free Mobile Disaster Alerts Law. Ayon kay Timbal, ang emergency notifications na inisyu ng NDRRMC ay patungkol sa rainfall warnings dahil sa patuloy na sama ng panahon. Sa ngayon kasi kinukonsulta na ng NDRRMC ang kanilang telco counterparts kaugnay sa insidente. Aminado naman si Timbal na sa ngayon lamang nangyari ang ganitong insidente na mayroong emergency alert na inilabas ang NDRRMC. Ang kampo naman ni Marcos ay itinatanggi na sa kanila nagmula ang Tax Plus na maaaring bahagi raw ng demolition job. Sa panig naman ng Commission on Elections ay dapat na may managot sa nasabing insidente. Ayon pa kay COMELEC spokesperson James Jimenez na hindi magandang uri ito na propaganda ang nasabing paraan. Abay, may mega rally daw dyan sa Davao. Nasa linya ngayon ang Bombo Radio Davao. Go ahead, Bombo Radio Davao. Bombo Elmar, Bombo Ever, nakatakdang magsagawa ng mega rally bukas o huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy ang iba't ibang grupo. Nauna na nanawagan kay Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio na tumakbo ito bilang pagkapangulo nga ng bansa sa national and local elections sa susunod na taon. Kahit na nauna nang sinabi nga ni Mayor Inday Bombo Elmar na hindi ito kakandidato sa mas mataas na posisyon, kampante naman yung grupo na Mayor Inday Sara Duterte Carpio Philippine Movement na may mangyayari bukas. Ayon sa founder nito, presidente na si Joe Aranja, naghahanda na ang mga grupo sa kanilang aktibidad sa iba't ibang lugar nga ng bansa bukas. Sinabing isasagawa nila ito sa pamamagitan ng online conferencing kung saan kabilang sa mga makikiisa ay yung mga kilala umanong mga personalidad. Samantalang sa official Facebook nga ni Mayor Inday Sara, sinabi nito na nakakalungkot isipin na hindi niya maibigay yung panawagan sa mga tao at gusto ni Mayor Inday na tapusin na muna yung kanyang termino bago nga tatakbo sa mas mataas na posisyon. Marami umano ang nasaktan sa kanyang desisyon na dismayat na wala ng pag-asa, ngunit hindi umano kailangan na maging Pangulo para makatulong nga sa kapwa. Kung malala, Bombo Elmar, Bombo Ever, nag-file nga ng COC si Mayor Inday sa nakarang araw, ngunit muli itong tatakbo bilang alkalde ng lungsod. How's it, Bombo Elmar? Abangan natin hanggang bukas na lamang kung talagang magbabago pang isip nitong si Mayor Sara. Ito ang nakakagulat. Mismo ang tagapagsalita ng presidential daughter ni si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio na Cebu City Mayor Casina Garcia Francisco ang kinumpirma na pinakinggan na nga ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang panawagan ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga dying hard Duterte supporters na tumakbo siya bilang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election. Ito ang balitang umani ng samot-saring positibong reaksyon at nagbigay ng pag-asa sa maraming dying hard Duterte supporters na hindi matatanggi ang kalungkutan na mag-file ng kanyang COC Certificate of Candidacy bilang re-electionist of mayor ng Davao City ang presidential daughter na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio.
Carpio. Ngunit nagulat ang lahat na naging kumpirmasyon na ito at nang saging viral video ni Cebu City Mayor Cristina Garcia Francisco na narinig ng alkalde ng Davao City ang walang iba kundi ang presidential daughter na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang sigaw ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na mga dying hard Duterte supporters, na siya di umano ang karapat-dapat na mahalal sa darating na 2022 national election. Kung bago pa lang kayo sa channel na to, huwag kalimutan i-click ang subscribe and notification bell para maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sabay-sabay nating pakinggan at panoorin ang naging short video clip ni Cebu City Mayor Cristina Garcia Francisco kung saan tila nagpahiwatig na natatakbo bilang presidente ang presidential daughter ni si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Panoorin ang full video. Nagpapasalamat po si Mayor Sara sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na nananawagan at naniniwala na si Mayor Sara ang karapat-dapat na maging ating susunod na presidente. The latest Pulse Asia survey reflects the people's desire for stable leadership in these uncertain times. Owing to Mayor Sara's stellar track record of performance as Mayor of Davao and her courage and conviction as a leader who always puts the people's needs first, the people see in Mayor Sara the president that we need and the president that we can trust. Patuloy din niyang pinakikinggan ang pulso ng mamamayang Pilipino. Nakikiisa siya sa hangarin ng ating mga kababayan na makabangon sa paghihirap patungo sa pag-unlad ng ating bayan. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po si Mayor Sara sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na nananawagan at naniniwala na si Mayor Sara ang karapat-dapat na maging ating susunod na presidente. The latest Pulse Asia survey reflects the people's desire for stable leadership in these uncertain times. Owing to Mayor Sara's stellar track record of performance as Mayor of Davao and her courage and conviction as a leader who always puts the people's needs first, the people see in Mayor Sara the president that we need and the president that we can trust. Patuloy din niyang pinakikinggan ang pulso ng mamamayang Pilipino. Nakikiisa siya sa hangarin ng ating mga kababayan na makabangon sa paghihirap patungo sa pag-unlad ng ating bayan. Sa naging viral video na ito ni Cebu City Mayor Cristina Garcia Francisco ay kumpirmadong kanya nga di mo nang sinabi na napakinggan ng presidential daughter na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang panawagan ng marami sa ating mga kababayan kung saan ay kanilang isinisigaw na sana ay tumakbong Pangulo na nga ang Republika ng Pilipinas ang presidential daughter ni si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Matatandaan kamakailan lamang na nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy ang presidential daughter ni si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagka-mayor, at dahil nga di mo dito ay lumabas ang kuro-kuro na ito lamang isa sa kanilang paraan upang lituhin ang kanilang kalaban, lalong-lalo na mga taga-oppositions at kritiko ng kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ngayon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Run Sara, run for president para talagang masecure na natin ang kinabukasan ng ating mahal na bayan. Huwag na nating hayaan pa ang ibang tao na humawak sa ating mahal na bayan kasi baka bumalik na naman ito sa dating sira. Kaya naman sana Mayor Inday, pagbigyan mo na ang aming mga hiling na sana naman ay tumakbo ka ng Pangulo ng ating mahal na bayan kasi kita naman namin na halos buong Pilipinas ay ikaw ang gustong tumakbong Pangulo. Kita din naman sa mga ginagawang survey na talagang palagi ka nangunguna sa pagpipilian bilang susunod naming leader. Kaya naman sana Mayor Inday, tumakbo ka na para naman masecure na talaga natin ng tuluyan na magandang kinabukasan ng ating mahal na bayan. Run Mayor Inday, run for president. Go, go, go Mayor Inday, ikaw talaga ang pinakagusto naming maging leader. Please tumakbo ka, please mag-withdraw ka na sa pag-file mo ng COC for mayor kasi mas kailangan ka hindi lamang ng Davao City kundi mas kailangan ka ng buong Pilipinas. Please mag-withdraw ka na, please, at mag-file ka na ng COC for president para makampante na kami na meron ng taong tatakbo sa pagkapangulo na sobrang
sobrang deserving na manalo sa darating na halalan. Alam kasi namin na kasing galing mo at kasing buting leader mo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya kung gaano man namin kagustong tumakbong Pangulo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dati, mas doble ang kagustuhan namin tumakbo kang Pangulo this time. Kaya please Mayor Inday, sana pakinggan mo ng aming hinihiling at panawagan na sana tumakbo ka na ng tuluyan sa pagkapangulo kasi nga the whole country needs you. Hashtag please run Mayor Inday run. Ang dapat nating maging susunod na leader ay yung katulad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, matapang, matalino at totoo at tunay ang kanyang pagmamahal sa ating mahal na bayan, at yun ay walang iba kundi ang kanyang anak ni si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, kasi kita naman natin kung gaano ka-effective at kabuting mayor si Mayor Inday sa Davao. Kaya kung anong klaseng leader itong si Tatay Digong ay sure na sure ako na gano'n din klaseng leader itong si Mayor Inday. Kaya naman sobrang natutuwa ako na marinig ko ang balita na mukhang tatakbo na nga ng tuluyan si Mayor Inday sa pagkapangulo ng ating bayan. Hashtag so excited for you Mayor Inday to be our next leader. And ko saan naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan ang kumpirmadong gusto nga talaga nilang mag-withdraw ang presidential daughter na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa kanyang pagtakbong mayor sa Davao City, kasi nga ay hindi lamang ang mga taga Davao City ang nangangailangan sa kanya, kundi kailangan din di mo siya ng buong Pilipinas. Kaya naman ganun-ganun na lamang di mo kagusto ng marami sa ating mga kababayan na tumakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang presidential daughter na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, kasi para sa kanila ay kung gaano daw kagaling na leader ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ganun din kagaling na leader itong si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinaing at komento tungkol sa video na ito, please don't hesitate to comment it down below. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please don't forget to click like and share na din para mas marami pang makalam sa makabuluhang video ito.